Magandang gabi po sa inyong lahat. Para siguro sa atin, nakakalungkot isipin na inuna ng mga tao o mas pinili ng mga tao sa Ebanghelyong binasa na paalisin si Jesus sa bayan nila. Atin din po kailangang isipin kung ano ang dahilan bakit nila kailangang paalisin si Jesus. Dahil nakita nila kung anong nangyari sa kanilang kabuhayan. Namatay ang kanilang mga baboy, nawalan sila ng kabuhayan. Kaya para sa kanila, para hindi na mas lumala pa ang ganitong pangyayari, mas ginusto nilang umalis si Jesus sa bayan nila. Bakit kaya ninais ng mga taong ito na paalisin si Jesus? Una, kailangan nating isipin na ang mga taong ito ay hindi mga Hudyo. Ang mga taong ito ay mga pagano. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Diyos. At pangalawa, maiintindihan natin na wala silang pagkamangha sa ginawa ni Jesus na pagpapalayas ng demonyo sa dalawang taong inaalihan dahil para sa kanila, mas mahalaga ang kanilang kabuhayan. Wala ngang ibang natuwa nung ang dalawa nilang kababayan ay nailigtas mula sa pagkapahamak sa mga demonyo. Si Jesus lang ang tanging nakitaan natin na parang nahabag doon sa dalawang tao. Pero ang iba, ang kanyang mga kababayan, ang kanilang mga kababayan, hindi sila natuwa. Mas ginusto pa nila na umalis si Jesus sa bayan nila. May mga tao na nagsasabi na ang relihiyon ay hadlang sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Kaya nga dito sa Pilipinas, nung isang pagkakataon, nangyari na gusto nilang tanggalin ang mga crucifix sa mga pampublikong institusyon, maging sa mga katolikong institusyon at mga ospital. Dahil para sa kanila, ang paniniwala sa Diyos ay hindi naman kailangan. Pwede naman tayong umunlad na hindi na sumasamba sa Diyos. Ang mahalaga, magiging masipag tayo at mawawala ang korupsyon sa ating pamayanan at sa ating bansa. Yun lang ang mahalaga at uunlad tayo. Hindi na kailangan ng Diyos. May mga tao po na ganun ang tingin nila. Pero kung ating titingnan na mas malalim, hindi po magkalaban ang relihiyon at ang pag-unlad ng ekonomiya. Hindi po magkalaban ang relihiyon at ang ating trabaho. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na sa sobrang busy ko sa aking trabaho at sa dami ng aking ginagawa, hindi ko na makuhang magsimba kahit araw ng linggo. Sa sobrang busy ko araw-araw, wala na akong panahon na magdasal o magsantanda ng krus man lang bago matulog. Hindi ko na makaya, hindi ko na makuhang gawin yon dahil pagod na pagod ako lagi, araw-araw. Napaka-imposible naman siguro ng ganon. Kaya siguro ang Ebanghelyo ngayon ay magandang paalala sa atin na para kay Jesus, nais niyang ipakita sa kanyang mga alagad at sa mga tao noong kanyang panahon na ang Diyos nakikiisa sa buhay natin. At mas pinapahalagahan ng Diyos ang buhay ng isang tao kaysa sa ibang mga bagay. Mapapansin niyo po sa ating panahon ngayon, mas binibigyan halaga natin ang buhay ng mga hayop kaysa sa buhay ng tao. Mas pinipili nating alagaan ang hayop kaysa alagaan ng isang bata. Pansinin niyo po, isa po itong katotohanan na nangyayari sa ating buhay ngayon. Mga mag-asawa, or hindi man sila siguro mag-asawa, nagli-live-in, na mas pipiliin pang mag-alaga na lang ng mga hayop kaysa magkaroon ng anak. Dahil para sa kanila, ang mga anak, sagabal lamang sa kaligayahan na tatamasahin naming mag-asawa. Ito po ang isang masakit na katotohanan na kailangan nating harapin. Sa ating pagharap
sa mga masasakit na katotohanan ito, kailangan din nating isulong ang ating pinaniniwalaan na katotohanan tungkol sa Diyos. Ang Diyos, ang relihiyon, at ang trabaho ay hindi po magkaaway. Ang relihiyon at ang pag-unlad ng ekonomiya ay hindi po magkaaway. Kailanman hindi naging sagabal ang Diyos sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Ang nangyayari lang, ang kabaliktaran. Nakakalimutan ng tao ang Diyos kapag tinatamasa ng tao ang kaunlaran sa ekonomiya ng isang bansa.